May klase pero walang classroom. Ganyan daw ang kadalasang eksena ngayon sa maraming paaralan. Pinunayan ng Senado dahil ang pagpapagawa ng Department of Education ng silid-aralan inaabot daw ng 3 taon kahit may budget naman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Arles de los Santos. Karaniwan ng eksena sa mga pampublikong paaralan ang overcrowded na mga classroom. Minsan nga, wala na silang napaglalagyan dahil kulang na talaga sa espasyo. At para makapagpatayo ng isang classroom, aabot daw ng 3 taon. Ayon yan sa datos na inilabas ni Senate Committee on Education Chairman Senator Bam Aquino. Sa laki ng pondong inilalaan sa edukasyon, ang tanong niya, bakit inaabot ng 3 taon ang pagtatayo nito? Parang di naman tama na may surplus ng kondo sa Metro Manila o napakabilis sa paggawa ng kasino o nung panahon ng Pogo, parang ang bilis-bilis makagawa ng mga building, pero hanggang ngayon kulang-kulang pa rin ang classroom sa buong bansa. Sa ulat ng the Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, 30% lamang sa mga classroom na mayroon tayo ang masasabing nasa maayos ang kondisyon. 5.1 milyon ang I-learner o nakaupo sa aisle ng classroom dahil sa kawalan ng silya. At dahil sa kakulangan ng mga silid-aralan, may double at triple shifts nang ipinatutupad sa ilang paaralan. Marami tuloy DepEd schools ang umaasa sa classroom donations mula sa private sector. Halimbawa sa Alitagtag, Batangas, kung saan dama ng Muzon Elementary School ang kulang na bilang ng classrooms. Region 4A kasi ang may pinakamalaking shortage ng classroom sa buong bansa. Kaya kamakailan, pinili ng Hope, isang non-government organization, na mag-donate ng 2 classroom dito na itinayo sa loob lamang ng 2 buwan at may average price na 1.2 million pesos. At Hope, we do focus on the last mile schools as those areas that are most in need. We work with the Department of Education identifying areas most in need of building public school classrooms. No? Included there are the 2 electric fans, a teacher's table, and the chalkboard already. Isa sa mga nakikitang paraan ngayon ng gobyerno upang mas mapabilis ang tugon sa problemang ito ay ang pagbubukas ng pinto ng national governments, LGUs at NGOs. Madaling sabihing edukasyon ang susi sa kaunlaran. Pero paano ito maisa sa katuparan kung ang mga estudyante nagsisiksikan sa mga sira-sira at kulang-kulang na mga silid-aralan? Mobile Journal Arles de los Santos po. Hatid ang mukha na balita. Pag-usapan pa natin ang kakulangan ng classroom sa bansa kasama si Mobile Journal Arles de los Santos. Abay, Arles, bakit daw inaabot ng 3 taon ang pagko-construct nitong mga classrooms at mga eskwelahan, no? Kung kinakailangan magtayo ng building, bakit ganon? Pops J, mahalaga nating tignan na Department of Education ay talagang nakapokus lamang sa pagsiguro ng basic education sa ating bansa. But still at the end of the day, it is the DPWH na merong hawak ng, of course, ng cost, ng pag-compute at syempre yung pagpoproseso ng pagbuo ng mga ng mga infrastruktura. Yung execution ng pagtatayo, yes, diba? Pops J. Kaya naman, syempre... So, nandun ba ang delay sa DPWH? Maaari natin sabihin ito, Pops J, dahil bukod doon sa delay na nakita natin sa hearing ng Senado, mayroon ding actually ilang mga question patungkol sa halaga nito. Dahil sa mga non-government organization... Ayan, bitak-bitak pa yung, yes, Pops J. Yung whole... Tama. At ang nakita nila doon, Pops J, sa mga non-government organization, nasa 1.2 million lamang ang halaga ng mga classroom na binubuo. Pero pagdating sa DPWH, nagre-range yan ng 2.5 million hanggang 3.5 billion. At 3 taon para makabuo ng isang classroom lamang. May tongpats pang nangyayari. Okay, paano naman nagawa ng Hope na NGO na makagawa ng classroom sa loob lamang ng 2 buwan? Actually, in 2 months, kaya nila. Yes, Pops J. Committed ang Hope talaga, no? Isang non-government organization na makapagpatayo ng mga classroom sa Pilipinas, lalo na yung mga far-flung areas. Yung mga komunidad na mas nangangailangan nito para daw matuto ang mga bata. At nagiging posible ang ganitong mga proyekto sa pakikipagtulungan sa iba pang mga private na mga entities. At syempre sa mga donation, sa pamamagitan din ng ilang shares na kanilang kinikita sa kanilang, of course, process ng kanilang business. Maintindihan mo, Arles, kung liblib yung public school, no? Yung medyo mahirapan silang puntahan at i-construct yung eskwelahan. Pero ito, Batangas lamang ito . Ano daw naging problema?
This is not far from Metro Manila. Not very much far actually, Pops J. Pero nakikita natin doon, syempre, yung Region 4A ang may pinakamataas na bilang ng shortage ng classroom. Ganun ba? At itong tinignan natin, Pops J, itong sa Alitagtag, Muzon Elementary School, meron sila doong mga isang linya. Ito katulad nung sa kabilang barded namang itong na video na nasa screen natin, talagang up for demolition na yan. So hindi na nagagamit yung mga infrastruktura na yan. Palagay ko sa mga nakalipas na bagyo, correct. No, lalong lumalala yung sira. Yung eskwelahan na tinutulungan ng Hope, bakit sila yung napiling paggawa ng classroom ng Hope? Ang Alitagtag, Pops J, ay isang maliit na probinsya lamang doon sa Batangas. No? At syempre, napakahalaga daw para sa mga bata na masiguro na meron silang conducive learning facility para masiguro at magpatuloy yung pagkatuto ng mga bata. Ngayong may dagdag classroom na sila, anong reaksyon ng mga estudyante at yung mga magulang na rin siguro? Sa pagtitipon, Pops J, syempre lubos yung kanilang pasasalamat dahil syempre hindi naman lahat ng paaralan sa Pilipinas ay nabibigyan ng oportunidad na magkaroon ng libreng classroom. At doon, Pops J, kasama na doon sa pinagawa ng Hope ay yung chalkboard para sa mga guro at syempre teacher's table at 2 electric fan. At sinubukan natin umikot doon sa classroom mismo. Komportable at talagang pumapasok ang mga hangin. Siguro nandun yung init dahil diretso yung araw pa din. Pero kumpara sa mga lumang classroom na yung ibang 1960s pa, ay hindi pa rin nare-renovate. Talaga no? Correct, Pops J. Mas mabuti na yung ganitong mga style ng classroom. Okay, yung mga teachers naman at yung mismong principal dito sa Alitagtag, anong reaksyon nila dito sa mga bagong classroom? Nagpapasalamat din sila, Pops J, and they're looking forward to, of course, more partnerships with not just Hope, but other NGOs na makatutulong sa pagpapabuti ng edukasyon ng kabataan sa Batangas. O yan, eto na, budget deliberation na naman ng mga mambabatas. Magkano ba ang pondo ng DepEd sa susunod na taon, Arles? Umabot yan, Pops J, sa 1.2 trillion. Kung saan nga malaking bahagi niyan ay nasa basic education. Pero, katulad na nabanggit natin, yung 165,000 na backlog ngayon ay maaaring mabot ng 55 years pa para masolusyonan. Dahil doon, Pops J, nasa 413 billion mahigit ang kailangan para makumpleto yung classroom. So may kakulangan pa din sa budget na ito. Ganun kalaki. Ano? Anong sagot ng pamahalaan para ma-resolve itong backlog sa classroom? Ang kanilang susi na tinitignan para sa resolution, Pops, siya Baka kinakailangang makita ng pamahalaan yung mga nakasquat na, nakaupo sa sahig ng mga estudyante. Bago magsimula yung hearing ni Senator Bam Aquino, Pops, siya ipinakita yung sitwasyon sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas. And talagang actually, yung iba talagang mga kisame ay sira-sira na. Kaya ang kanila nakikitang paraan para ma-resolve ito, syempre yung public and private partnership. Kung saan pwedeng in 10 years mabayaran ng gobyerno yung ibinigay, pinaluwal ng mga private entities para makapagpagawa ng classroom. And syempre, yung direkta na din na pakikipag-ugnayan ng LGUs at NGOs para mapabilis pa yung konstruksyon ng mga classroom na ito. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.